Si Jonathan Morales, isang dating ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, ay nahatulan ng pagkakasala sa kasong perjury ng San Fernando Municipal Trial Court sa Pampanga. Ang hatol na ito ay bahagi ng mas malawak na kontrobersya na tinaguriang PDEA Leaks, na nag-uugnay sa mga kilalang personalidad, kabilang ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at aktres Maricel Soriano, sa mga ilegal na gawain sa droga. Noong 2012, si Morales ay nagpatutuo hinggil sa isang pre-operation report mula noong 2010, na nag-aakusa ng koneksyon sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng drug trafficking. Ang ulat na ito ang nagbigay daan sa kontrobersyang tinatawag na PDEA Leaks. Ang isyong ito ay nagdulot ng malawak na pag-usisa sa publiko at sa lehislatura. Si Morales ay lumitaw sa iba't ibang pagdinig ng Senado, kung saan tinanong siya ng mga senador, kabilang ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Morales ay naharap sa kasong perjury na may kinalaman sa isang hiwalay na kaso na kinapapalooban ng dalawang sospek sa droga, sina Albert Ko Chua, Kai Hai Ying, at Aaron Tan Wen Chen Miao. Ang mga sospek ay naaresto noong 2010 sa isang buy-bust operation sa Pampanga. Sa simula, nagpapatunay si Morales sa ilalim ng panunumpa na lihay-timo ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto sa mga sospek. Noong 2012, binawi ni Morales ang kanyang mga naunang pahayag, na nagsasabing siya ay pinilit ng kanyang superior, si Director Lyndon Aspacio. Sinabi niya na ang mga ebidensya laban sa mga sospek ay itinanim, at ang operasyon ay hindi lihay-timo. Ang pagbawi ng testimonya ni Morales ay nagresulta sa acquittal ng mga sospek noong 2015. Kasunod nito, nagharap siya ng reklamo ng perjury laban sa kanya. Noong ika-30 ng Hulyo taong 2024, na naipahayag sa publiko noong ika-8 ng Agosto taong 2024, ang San Fernando Municipal Trial Court ay naghatol na nagkasala si Morales sa perjury. Siya ay hinatulan ng 4 na buwang pagkakakulong at pinagmulta ng 1,000 Philippine pesos. Ang desisyon ng korte ay batay sa matibay na ebidensya na nagpatunay na nagsinungaling si Morales sa ilalim ng panunumpa hinggil sa kanyang mga testimonya sa kaso ng mga sospek sa droga. Nagpahayag si Morales na siya ay nasa ilalim ng pamimilit mula kay Director Aspacio, na natatakot na siya ay masibak sa kanyang posisyon o may talaga sa mga mapanganib na lugar kung hindi siya susunod sa mga utos. Gayunpaman, tinukoy ng korte na walang sapat na ebidensya upang suportahan ang mga paratang ng pamimilit o banta. Ang korte ay nagpasya na ang takot sa paglipat sa mga mapanganib na tungkulin, tulad ng basilan o sulu, ay mukhang spekulatibo at hindi tumutugma sa mga pamantayan para sa pagpapatawad sa ilalim ng Artikulo 12 ng Revised Penal Code. Ayon sa batas, ang pamimilit na kailangan upang magpatunay ng exemption mula sa pananagutan ay dapat na hindi maiiwasan, agaram, at malapit na nagbabantang panganib sa buhay o pisikal na pinsala. Sa mga sumunod na pagdinig sa Senado, ang kredibilidad ni Morales ay tinanong ng mga mambabatas. Si Senator Jenggoy Estrada ay nagalit kay Morales matapos siyang tawaging convicted criminal sa mga pagdinig. Sa ilang pagkakataon, si Morales ay nakulong ng ilang oras dahil sa pagsisinungaling hinggil sa impormasyon na may kinalaman sa kanyang trabaho. Ang kaso ni Jonathan Morales ay nagbigay diin sa kahalagahan ng integridad at katapatan sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na sa mga may tungkulin sa law enforcement. Ang pagkakasala niya sa perjury ay nagpapakita ng seryosong implikasyon ng pagbibigay ng maling testimonya sa batas at sa sistema ng hustisya. Ang desisyon ng korte ay nagsisilbing babala sa iba pang mga opisyal at empleyado ng gobyerno tungkol sa mga posibleng epekto ng kanilang mga aksyon kapag sila ay nagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa.